kabayan, magbigay po tayo ng reaksyon tungkol po itong sa isang mayor na kine-question ng kanyang citizenship na isang Chinese. Ayon po sa presidente, ito po si Kuting, ay sabi niya ay hindi kilala ang mayor sa Tarlac. And I don't know kung ano yung katotohanan kasi may nanlabasan ng kanyang picture at ang picture po sa mayor na yan. Audio Jungle. Early yet. No, we just started. Well, the Senate just started their investigation. As I told you before, we have been investigating the Kayo, tama kayo. Ako na mali. installation. Hindi namin tinignan, it never came up. Hindi lumitaw yung issue ng citizenship, ng all of these things that came up. So yun ngayon ang tinitignan natin. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Oh God, please, no! 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 Yan eh. At saka paano siya tumakbo ng mayor? Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. So ayan po mga kabayan, no? Galing na Kaya nagtataka kami, saan ang galing ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Nakapagtataka po mga kabayan dahil meron po silang Yes. Juan de Radyo Cagayan de Oro. Mr. President, why there's a need to enforce stricter visa rules on Chinese nationals upon entering the Philippines? What's behind of this move, Mr. President? Do you support this? The move to? Stricter visa rules. When there's a Let need. me explain. Walang stricter rules pa kahit sa kanino. Pare-pareho lang ang rules sa lahat ng ating mga kaibigan na gagaling. Ang problema lang, dahil maliwanag na maliwanag at lumalabas ang mga report na meron nag-aabuso nito. Kaya babantayan namin ito. So what we will do is to more strictly enforce. Whereas dati, hindi natin masyadong tinitignan, nakita natin maraming nagiging problema dahil dyan nakakakuha sila ng mga peke na dokumento, kung ano-ano ginagawa, may mga illegal, mga scammer, may human trafficking, maraming problemang dala. Kaya titiyakin natin na kung meron talagang papasok, ay huwag tiyakin natin na talagang tama naman sila at huwag sila nagtatanggap kasi nakapasok na sila. Magtatanggap sila na Pilipino sila. Maliwanag na hindi. Alam naman natin na hindi sila Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang may pakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun, abuso yun. So, titiyakin natin na hindi na mangyayari yun. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila. Yung mga ganong klaseng, ito yung mga nakikita nating scammer, mga human trafficking, yun ang binabantayan namin. Kahit naman sino, basta ginagawa nila yan, kukulihin natin. Cyril Chavez, GMA 1 Mindanao. Hello. May directives po ba kayo sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Matagal na namin na-imbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Banban at nakita natin yan, nakita yung mga dokumento, nakini-question ngayon natin yan kung talagang totoo ito mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami,
kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, eh, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship, yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. As for hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. At siguro pinababayaan din ng mga iba. Kasi maraming pera yan, nagbabayad sila, kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang pabantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. Malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan ng mabuti. Pero may possibility na ganyan. Last question po, Ding Patulot, PND. Good afternoon po, President. My question po is, anytime soon po ba masa-certify na po yung rice tarification law? I'm sorry? Masa-certify na po ba yung rice tarification law? As what? As urgent? Yes po, as urgent po. Actually, masa-certify talaga yan. Ngunit, meron na nung maging magandang usapan ng House at saka ang Senado, nakahanap na kami ng solusyon para makapag-import ang gobyerno para kaya natin pababayin. Pagka mataas ang presyo ng bigas, magbibitaw tayo ng bigas, magbibenta tayo ng mababa para sumunod ang merkado. So, kahit na I don't want to preempt the bicameral committee, but I think we have found a solution already so that kahit papano, maybe the mechanism will be different from that which was proposed. But in the end, ang net effect pareho pa rin, makakapag-import ang national government. I don't know through which agency first. They will have to decide which is best. Siyempre, nakikipag-ugnayan tayo. And I think we may have found a solution. And makikita natin that we will be immediately able to bring down the price of rice. Yun lamang, sinabi ko, ibalik yung supply dito sa CDO dahil ang laki na ng porsyento na nawawalan ng tubig. So nag-usap kami, nakapag-agree naman sila. At usually naman, sa pag nakakausap ko si Mr. Manny Pangilinan, ay pag sinabi niyang gagawin niya, nagagawa naman niya talaga. So malakas ang loob ko, natuloy-tuloy yan. But that is a short-term solution. Kaya sabi ko sa kanya, maghanap na tayo para hindi tayo nagkikrisis, may emergency sa tubig. Gawa na natin ang paraan para pamatagalan na, hindi na natin mabalik-balikan pa itong problema.